Sobrang liwanag. Ang araw. Yan na lang. Kita nyo guys yung nasa likod. Sobrang enjoy na enjoy siya. B, nakamassage pa yung mata niya. Anyway, nandito na kami sa Cavitex. Kaya nakapag-start na ako mag-video. On the way kami sa Makati. First time magdadrive ni Renz na papasok siya. Kasi nung last time, nag-Makati kami pero sinamahan nila ako dun sa meeting ko. Pero this time, papasok siya. So, ipapark niya dun sa area kung saan nagpapark yung mga workmates niya na lagi niya yung mga minsan niya nakakasabay din pa uwi. Diba? Huwag natin istorbehin, busy siya. Sa pakasungit. Di mo lang umingiti. Seryoso mode siya. So far, so good naman ang aming mga biyahe. And nasasanay naman na siya kahit papano sa biyahe nga. Medyo may mga confusion lang pag may mga bagong daan kaming dinadaanan. Katulad ngayon, first time namin nadadaan dito sa Cavitex papunta dun sa Makati. Kasi nung last time na nag-Makati kami, iba yung dinaanan namin. MCX, tapos Skyway. So, na-realize namin na ang mahal kasi kapag every time na papasok siya, lagi siyang magaganon. Medyo mahal kasi yung toll, parang aabutin siya ng 300 plus every day. So, mahal siya. So, ngayon, tatry namin na Cavitex lang and then yung normal way, hindi na kami mag-Skyway and everything. So, yun, first time yun na way namin. So, mag-stay lang ako somewhere para makapag-work habang hinihintay din siya matapos sa work niya. So, yun lang, update ko na lang kayo ulit. Bye! We are here na sa Makati. Oh my God, nakasurvive kami. Ito na guys, malapit na kami sa aming patutunguhan. Pero ito na yun eh, dito na siya area na building. Meron tayong baon, menudo and gulay with tofu. Hindi mawawala. Hi guys! Good morning! Phone vlog muna tayo. On the way kami ngayon sa office para i-drop off yung mga in-order sa amin na customized na mugs for company's giveaway. So, kami lang muna dalawa ni Renz kasi magbababa lang kami ng orders and then after noon susundin namin sila ate. Kasi today is car blessing. So, ipapabless na namin tong car after ilang weeks simula nung binili namin siya. And sa Antipolo namin na pag-desisyonan na ipabless siya. Kasi doon din namin pinabless yung sasakyan ni Kuya noon. So, ngayon, ito naman yung sasakyan namin yung ipapabless. So, malapit lang din naman yung i-drop off namin. Kabilang subdivision lang din. So, mabilis lang din yung aming biyahe at pag-drop off. Uy, kung may sasara. Grabe, sino ko po dito? Ang tangkad. We are here guys sa Toyota Bikutan kasi magbabayad si Kuya ng insurance niya. Magre-renew siya ng insurance sa sasakyan niya. And then nakita namin to. Wala pong bariya. Wala ba yan? Buo na lang po. Wala, hindi. Hindi, meron yan. Ganda no? Oh my God, nasa ibang sasakyan na tayo ulit. Ang ganda niya kasi guys. Hybrid na siya. Tapos gusto daw niya ng white daw na car. Na sedan. Na sedan. Ganda guys oh. Sobrang hybrid niya oh. Mode. Sobrang laki ng screen oh. Parang doble yung gandang screen natin. Look, it's so nice. Ang dami niyang ang dami niyang features oh. Ang dami niya. Tingin. Ang dami mga pipindutin.
If you think about it, if the Lord was born in a beautiful palace or in an expensive hospital, it is so difficult for the tayo po ay tinawagin na magpagtulungan sa kanyang ligaya at gamitin ang kalayaan ang otoridad natin na ibigay sa atin ng Patawad namin sa nakakasalat sa amin. Ako ang paituloy sa That is what David chose to do to his soul in the chosen program, the king of Israel. amin. Lord, happy sama sana. Kasi sinasabi ko, napasarap sila. Oo, tama. Tanong, papayag ba yan? Laging ayaw nga niya mapaiwan yan eh. Ah, talaga? Ang daldal. Kay Renz, kasi kay Renz. Kaya ano. Pwede kaya? Dito may nag-parking na dito. Ayan yung babae nakaitim mo. Magla-lunch na kami. Sabo kayo book ka? Yan ang babae. Hindi tayo dyan, mahal. Ito tayo. We will eat lunch now. Lunch time. Hi guys! Good morning! So, another day, another vlog tayo today. So, ito na yung the next day. Di na ako nakapag-update kahapon after naming mag-lunch. So, gabi na rin kami nakauwi kasi minute ko po yung friend ko si Jazz sa Robinson Antipolo. So, halos, anong oras na tayo? 7? Parang 7 na rin kami umalis na Antipolo. Nakarating kami ng Cavite around 9 something. Tapos kumain lang kami sa McDo. Wala nang energy para magluto sa bahay. So, kumain na lang kami outside. Tapos, ayun, ito na yun. Ito na yung araw the next day. So, ngayon papunta kami. First time na bumiyahe kaming dalawa ng nakakotse papunta sa Batangas. So, every month kasi meron akong, pumupunta ako ng Batangas kasi nandun yung dentist ko. So, ngayon, first time na kami dalawa lang yung nasa sasakyan. Pero kanina kasabay namin si Mama, pero binabalang namin siya sa may Robinson area kasi may pupuntahan siyang somewhere. So kami ito, nasa SLEX na kami, kaya nakapag-start na ako ng video kasi medyo, dire-diretso mo ng mahaba bago kami mag-exit. So, ngayon, mag-vlog lang tayo ng ating kaganapan kasi medyo feel ko maiksi lang yung ating car blessing kahapon kasi hindi na ako nakapag-video nung after nung blessing. So, i-continue ko na lang aking vlog here at saka para makita nyo rin na yung ganap today. So, habang nandito tayo sa kahabaan ng SLEX, kasi medyo mahaba-haba, 20 kilometers before kaming umexit. So, chumika muna tayo. Ang dami ka din kasi nagtatanong, like, madami, mga dalawa lang naman, kung ano yung naging process namin or yung pagkuha nga ng car. Kasi parang marami din yung parang nagulat or nabigla na meron na nga kaming nabiling sasakyan. Una, kaya kami din nag-decide talagang bumili ng sasakyan. Kasi nga, may mga times na umaalis kami. Tapos sobrang hirap ng commute. So, alam nyo naman yung transportation natin dito sa Philippines. So, mahirap talaga. Tapos, minsan nag-grocery kami. Mahirap yung mga dala or kaya may gusto kami puntahan. Medyo hassle talaga pag commute. Tapos, siya kasi pag pumapasok din siya, mas convenient kapag may sarili kang sasakyan. Kasi, syempre, pag kailangan niya pag gusto niya mag-out sa office, makakauwi siya agad ng after an hour. Unlike kapag commute siya, yung 1 hour na dapat lang na biyahe niya, nagiging 2.5 pa or 2 hours. Sayang yung binabiyahe niya. May mga events kasi ako na hindi ko mapuntahan. Before, dalawa yung reason ko kung ba't hindi ako makapunta sa event.
Una dahil may school, kasi nag-schooling pa ako nun. And pangalawa, isang hirap niyang i-commute. Kaya hindi ako pumupunta sa mga events. Eh ngayon kasi gusto ko nang maka-attend sa mga events, sa mga invite sa akin ng mga brands. So gusto kong mapuntahan na siya akin. Pero hindi namin talaga pinalano na this year talaga kami kukuha ng sasakyan. Kumbaga, nandun lang yung plano na kukuha talaga. Pero hindi pa namin alam kung kailan. Hanggang sa nung mga bare months na parang nag-check na siya ng sasakyan na gusto niya. Ang dami niyang chinek, ang dami niyang ni-research. Mala family car na yung peg ng sasakyan. Kumbaga kahit kami pa lang naman dalawa or wala pa kaming family na sarili, gusto niya na agad ng family car. So, ang condition kasi namin, ang criteria na nilatag namin sa amin dalawa is hindi namin kayang mag-down payment talaga. Kasi, una, syempre ayaw din naman namin na ma-zero yung savings namin. Ayaw namin ma-zero kami. So, ayaw talaga namin magbitaw ng malaking pera. So, isa sa mga malaking kondisyon namin is sana zero down. Pagdating naman sa monthly, meron lang kaming sinet na ano lang yung hanggang saan lang yung kaya namin i-sustain na monthly. Good thing din kasi meron siyang kakilala na high school batchmate ba yun? High school batchmate niya na as in kaklase niya talaga nung high school na nagtatrabaho sa Toyota. Sa Lipa mismo, syempre doon naman yung hometown niya. I mean, malapit siya sa Lipa. So sabi namin, sige doon na lang kami kumuha. Kasi syempre mas maganda if kakilala mo na yung agent na mag-aasikaso sa iyo. At parang naging madali lahat. Tapos pagdating naman sa pag-process namin ng requirements, naging madali din. Lahat meron na siya. Hindi na kami masyadong nahirapan. Experience na talagang wala kang dalang cash nung pumunta kami sa casa. So, nakakawindang kasi baka mamaya singilin tayo or what, magbayad tayo. Wala tayong naka-ready pera. So, yun nga. Pero totoo pala talaga yung zero down payment ng mga Toyota nila kapag nagpo-promo sila. So, ayun. Kaya naging mabilis din yung process. Hinintay lang namin. Siguro mga 2 to 3 hours kami naghintay dun sa casa before ma-release yung sasakyan. And after nun, naging okay naman. And kasabayan nung pagkuha namin ng sasakyan, yung pagkuha niya ng LTO niya, ng driving license niya. So, sakto lang din naman. Down ko na lang sa description kung ano yung mga initial requirements na hiningi sa amin at saka ilalagay ko rin yung FB page nung yung high school friend niya nga na nag-assist sa amin dito sa Toyota Lipa. So, kung meron akong viewer dyan na taga Batangas or mga taga Lipa, pwede kayo doon pumunta tapos kontakin nyo na lang si Kim. So, ilalagay ko na lang yung FB page niya. Ang importante naman doon is nagagamit talaga namin yung sasakyan at saka yung purpose ng pagkuha namin ng sasakyan, yun talaga yung nagagamit namin ngayon. So, hindi na kami masyado nahihirapan. So, ayun lang. Meron kayo share, love? Habang medyo, yung daan. Pero sasabihin. Kung isipin mo yung oras, mahalaga din kasi yung oras. Pag na-commute, napakatagal. Imbis na madami pa akong nagagawa sa bahay. Napupunta lahat sa biyahe. Tapos pagawin mo, pagod ka na. Nakakatamad na magtrabaho. Tulog ka na lang. Ayun, ganun nga kasi guys yung nangyayari. So if ever meron pa kayong question na gusto nyong i-ask sa amin, pwede nyong i-comment dyan para sa susunod na video ko, machika ko siya sa inyo. So yun lang naman, nandito pa rin kami sa SLEX, meron pa kaming 8.5 kilometers before mag-exit at medyo traffic ng kaunti dito sa area na to. At saka alam nyo, nakakatuwa kasi nakakapag-video na ako habang nabiyahe, girl. Diba? Naalala niyo yung mga dati kong video? Magbe-video ako paglabas namin ng bahay kasi maglalakad kami papuntang kanto ng subdivision namin. Pero once na sa kanto na kami, magbababay na ako sa inyo kasi nga magko-commute na kami. So ngayon, at least kahit pa paano, matutuloy ko yung mga chika, makakapag-vlog ako ng maayos kasi mayroon na kaming sariling sasakyan. So, yun lang guys. Babalikan ko na lang kayo once na nasa dentist na ako kasi papadentist tayo today. Done with my braces. Ito guys, ang aking ngipin. Nakita. Nagpalinis din kasi tayo. Pinalitan na ako ng bagong wire na makapal. So, last na daw yun sa amin ni Doc. So,
siguro by next month or by March, done na din ako mag-braces. Yay, makaka-graduate na tayo sa ating monthly. Yun, online payment. Parang mostly pang bata. Ayun o. Yung bata pala na pinauna ko, taing-tain na doon pala. Ay, nakuha ko sa video. Kaya sabi ko, ay, mamaya na pala ako. Ay, pang bata talaga. Go, try mo na. Na-enjoy yung bata. Sulit na yung 350 mo. Crazy! Crazy! Ang cute Smile naman. muna, smile. Beautiful eyes. Beautiful eyes, dali. Enjoy na. Gusto ko, itsura mo. Diyan ka na. Iwan ka na namin dyan. Gumagano'n talaga siya, oh. Wow. Gumagano'n talaga. Nayugyug talaga siya ngayon. Bye-bye, Gracie! Tayo, parang. Ang laking playground nun. Ay, ang haba lang. Oo, yun kasi yung punapunta dyan. Tsaka yun na yung nagbabounce. Oo. Tapos may malalaglag ka daw bata. Yes, naghahanap ka na ng ilalide. Dito man! Dito ka nga. Wow, ang taas. Ang ganda. Ako naman, ako kayo na! Slide ka, slide. Ano yun? Taga lang po, ah. Nakaplay na yan. Nanginyan. Kita ka ba? Ay, kita. Miss a world as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that's you know. Tonight is just me and you. Bye! Hindi ko magalaw. Baka madulas, ah. Baka madulas. Baka madulas. Ayaw ka na. Huwag na lang. Huwag na lang. Ayaw na namin. Ayaw na namin.
Wait lang, dito na lang pala ako sa gilid. Start po. Nandito po si Mami Minka sa may stage area. Okay, dito na lang ako. Bigyan ko na lang kayo. Ay, naman makikisuyo naman. Pagkatandang Ako sa pala siyang gumagala. Mahal ba itong ituloy? Nakaganyan. Katingin ba sila? Kenneth, tingin ka sa camera, Kenneth. Ayun yung arcade. Kenneth, ito yung arcade. Tara, mamaya. Pwede. Pwede na kayo umuwi. Labo. Wow! Feel na feel. Ah, dumadaan pala dito. You didn't know